So, ayun po, magandang hapon po sa inyong lahat o magandang araw po sa inyo, mga madam, sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So, andito pa rin po kami sa isang barangay sa aming hometown sa bayan po ng kuya po at meron po kami ipapakitang mango farm po ulit po ito, mango farm. Siguro na sa mga 50 more or less yung kanyang puno ng mangga at ganito po yung edad ng mga mangga niya. Grafted na siguro na sa mga 15 years po siguro tapos yung iba namatay na dahil siguro nung time na mainit yung panahon. Ayan. So, dito po, ito po yung Barangay Road. Andun na po yung simentadong daan. At dito po, meron pong elementary school. Katabi po niya yung elementary school. May power line na po dyan. Meron pa pong straight light. At ang maganda po dito ay nabakuran na po yung buong property. Nabakuran po siya ng barbed wire. 1, 2, 3, 4, 5 patong ng barbed wire. Concrete post at meron na rin po siyang gate. Ayan. So, simula po doon, hanggang pa po yun eh. Ayan, hanggang pa po yan. Kasi ito, daan din po ito eh. Kalsada po ng mga nasa loob pa po. May mga kabahayan po dyan, kabahayan po dito. At hanggang doon pa po yan. Mahaba pa po yung frontage po niya dito. Simula dito sa may gate. Yan, sa poste ng gate yan, hanggang doon po sa bandaroon. Siguro estimate ko na sa mga 100 more or less yung kanyang entrada dito sa part na ito. Kalsada rin po ito, papunta rin po sa Barangay Road, sementadong Barangay Road din po. So, marami po siyang exit tsaka entrance. Yan, pwede kang mag-entrance dito, pwede kang mag-exit dyan, pwede kang mag-entrance sa kabila, pwede kang mag-exit doon. Kaya mamili na lang po kayo in case po na ano. So, itong property po na ito ay meron po siyang presyo na 4.5 million at nilapit lang po sa amin ito ng taga dun sa amin din, taga dun sa amin, kakilala po namin at nilapit po sa amin kaya para baka sakali daw makahanapan namin ng buyer. So hanggang doon pa po yan sa part na yon, gumano na po yan. Bali ang shape ng property rectangle po siya, rectangle. So dito nga po, andito yung mga ibang mangga po niya at siguro na sa mga estimate ko na sa mga 15 years yung mga mangga nito. Grafted nga lang po. Tapos dun sa bandang likod po niya, may mga mountain view po dyan. Kitang kita po yung mga mountain view po dyan. Kaya ano po. Tapos kung sakali may mga anak po kayo, pwede naman silang paaralin po dahil itong property na to likod lang po ng school. Yan, elementary school po yan. At ito nga po, puntahan natin yung ibang mga parte ng property nito. Ililibot po kayo dahil ang sukat ng property na to pala ay siguro na sa mga kulang-kulang hektarya, 9,000 square meter po siya mahigit. Yun po pagkakalam ko po dito eh, mga 9,700 yata, mga ganun. So kulang-kulang sa hektarya po ito. Sabihin natin 9,000 na square meter more or less na lang po, o kaya 1 hectare more or less na lang po pala. Ayun. So pero ano pa rin, nalagay ko na din po yung eksaktong sukat nito. Itatanong ko sa aming source sa property na ito. Ayan. So ito nga po, meron po siyang deep well po dito. Pero may nawasan na rin po dito sa bandaron, no. May nawasan na doon, tsaka dito may nawasan na rin diyan eh. So pwede po tayong pakabit ng nawasa. Tsaka may deep well naman na po dito. At ayusin na lang, bubuhayin na lang po yan. Kasi nga po sabi ko, may mga puno kasing namatay na. Kasi nung time na ano po, wala nang ilang buwan na walang ulan, tsaka sa init din panahon, kaya namatay po yung mga mangga na ito. Pero ngayon po yung iba naka-recover naman na po dahil yun po, tignan, madamo na rin po, green na po yung mga paligid. Ayan. So pwede kang mag-alaga ng mga kambing dito, kagaya na po may mga nakasugang mga kambing dito, o baka nakikisugo lang po yung mga yan. At ano pa so yun nga po, sabi ko, buong property nito nabakuran na po siya. Kaya yun po, ipapakita ko naman po sa inyo yung dito sa may bandang likod para at least makita nyo po yung mountain view dito sa part na ito. Ayan. So yan po yung Caraballo Mountain, kitang kita po dito. At ayun po, meron pong dito, mayroong cell site, dalawa dito, tsaka globe po yan eh. Telco ng dito, tsaka telco ng globe. So malakas yung signal at yun po, kaya may mga internet na rin po yan na mga kable, may mga internet na connection na rin po dyan na pwede kayo magpakabit.
May mga wireless din po dyan na internet connection. Ayan po. So hanggang doon pa po yan sa may makabahayan po doon. Yung boundary may bakod na po yan. Yun nga po sabi ko, itong property na to nabakuran na po siya ng buo. Ayan po. Bakod na po yung property na ito. Kaya pero yung may ibang part kasi yung mga ibang poste niya parang may natumba. So ang gagawin na lang po, isasayos na lang po yan. Lalagyan na lang po ng patibay para at least tumindig ulit. Ayan po. So maganda yung property ito, mango farm, income generated na po ito at talaga na-produce na po at alam naman natin na malaki din pong kitaan sa mangga talaga. Ang inaan siguro nito, di ko lang po kasi ini-estimate lang din po namin mga daan-daang kaing din po ang inaani po nito. So pwede ka rin mag-alaga ng mga pang backyard na baboy, kagaya doon may mga alaga sila mga baboy yung pang backyard, and then ano pa yung mga dito so ayun po, maganda. Tsaka at least ito po ay clean title po ito, no extrajudicial, buhay po yung nakapangalan sa title at tax updated po ito, kaya wala tayong problema, ready to transfer na po ito, buhay pa naman po yung nakapangalan sa titulo ayun po sa source po namin na naglapit po sa amin sa property na ito. At kinausap niya kasi ako kagabi na kung pwede daw na ikuhanan daw namin ng video, ibenta na daw namin baka sakaling kami daw po yung makahanap ng buyer ng property na ito. Ayan, so dito po tayo sa may bandang east part ng property na ito. Makabahay na po yan. Tapos ito po yung north part ng property, west tapos south. So mahaba yung property na ito, rectangle shape. Dito sa part na ito medyo mas mataas dito. At tignan nyo po yung kanyang mga manggahan. At dahil po kasi sa sobrang init po kaya nakaganyan po yung mga ibang mangga. Pero pwede natin alagahan yan, pwede lagyan ng fertilizer para at least yung mga puno niya mangga ay maka-recover pa po sila. Yung iba naman po naka-recover do, magaganda na po yung mga dahon nila. At ito pwede na itong isprehan. Naka-condition naman yung mga dahon nila, walang ibang kulay yung mga dahon at hindi lumalabas yung talbos ng mangga. Kasi pag lumalabas yung talbos hindi mo pwedeng isprehan, baka masira. Basta mga talaga naka-condition po. As yung mga namatay na mangga, pwede naman nating ipapulak na lang sa mga tao dito or pwedeng gawin panggatong. Yan na pwede natin gawin po dyan sa property, sa mga puno na yan na nasira. So maganda. Ulitin ko po, nasa mga kulang-kulang sa hektarya po itong property na ito. TCT title, electronic title na po ito. Buhay na pangalan sa presyo po na 4.5 million. Ayan po. Kung gusto nyo i-negotiate pa yung price, sagot daw naman po ni seller yung kanyang porsyento ng ahente. Tapos yung capital gain tax, tinanong ko dun sa aming source, hindi niya masabi, pero pag-usapan na lang daw kung sakasakali. Kung mayroon na pong buyer na bibili o makipag po sa seller, pag-usapan na lang daw po. Ayan. So hanggang dito po muna. Please follow and subscribe po para sa ibang mga property po na ipa-vlog po namin. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.